Tina-target ba ang mga Pinoy players? Kontrobersyal na panukala para sa Korean Basketball League. Mga kahoops, may isang malaking balita na maaaring magbago ang landas ng Philippine basketball. Ang Korean Basketball League o KBL ay nagpapasimula ng isang panukala na maglalagay ng restriction sa mga Asian quota players. At kung titignan ng mga numero, mukhang ang mga Pinoy ang direktang maapektuhan. Bakit kaya nila ito gagawin? At tama ba ang hinala ng marami na ito ay isang paraan para pigilan ang dominasyon ng mga Pilipinong players sa kanilang liga? Tara, alamin natin ang buong kwento. Una, patunayan muna natin kung bakit may basehan ang ating pag-aalala. Isa-isa, halos lahat ng 10 teams sa KBL ay may Filipino import. At hindi lang basta import, ang mga ito ay star players. Si Carl Tamayo ay kabilang sa MVP conversation. Si Kevin Kiambao ay consistent na naglalaro sa star level. At halos lahat ng mga Pinoy doon ay nag-a-average ng double figures sa puntos. Ibig sabihin, sila ang mga gumagawa ng malalaking bagay para sa kanilang mga team. Ano ba ang mga panukala? May mga mungkahi na limitahan ang laro ng imports sa 20 or 30 minutos lamang. Magkaroon ng 10-minutong mandatory break sa gitna ng kanilang playing time. Isipin mo kung paano ito imamanage ng isang coach. Kung tatag ng laro, paano kung mag-o-overtime? Paano kung kailangan mo ang iyong import sa dulo ng laro, ngunit naubos na ang kanyang minuto? Isang malaking gulo at hindi praktikal. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niyo ba kung bakit nga ba may Asian quota sa KBL? Ito ay ipinatupad para magpalakas at magpayaman sa liga sa pamamagitan ng pagdadala ng magagaling na talento mula sa ibang bansa sa Asia at para mas maging competitive ang mga lokal na players. Ngayon, parang binabaliwala ng panukalang ito ang mismong layunin ng Asian quota. Sa halip na palakasin, parang pinipigilan ito ang kompetisyon. At heto pa, ang pinakamahirap na tanong, tina-target ba ng KBL changes na yan ang mga Pinoy imports? Hindi natin masasabing racist ito ng direkta. Ang official na dahilan ay para bigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga Korean University graduates. Ngunit kapag tinignan mo kung sino ang nangungunang Asian imports, halos lahat ay Pilipino. Kaya't kahit hindi sinasadya, ang epekto nito ay parang pinarurusahan ang tagumpay ng mga Pinoy player. Sa halip na pagbutihin ng mga Koreano, ang laro nila ay parang ginugupitan ng mga pakpak ng mga import para lang pantay-pantay ang laban. Narito ang aking analysis mga kahoops. Una, ito ay isang malaking hakbang pabalik para sa KBL. Ipinakikita nito na takot sila sa matinding kompetisyon halip sa ito ay hamunin. Pangalawa, mas lalong mahihirapan ang mga Korean locals na umunlad kung hindi nila nakakalaban ng mga pinakamagagaling na players araw-araw. Ngunit, may silver lining. Kung sakaling maipatupad ito, maaaring magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy players sa Japan B-League o kahit sa pagbalik sa PBA. Ang galing ng Pinoy player ay hindi matatakpan ng anumang restriction. At sa huli, ang pinakamagandang protesta ay ang patuloy na mag-excel. Ipakita natin na kahit anong restrictions ang ilagay nila, ang talento at puso ng Pinoy player ay hindi kayang ikulong. Kaya mga kahoops, ano sa tingin nyo? Dapat bang labanan ng KBL ang panukalang ito? O tama lang nabigyan ng mas maraming exposure ang mga lokal na Korean players? I-comment nyo ang inyong matinding opinyon sa isyong ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng updates tungkol sa ating mga kababayan sa abroad.